Alam mo, ang problema sa babaeng yan, namangka siya sa dalawang ilog. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Binabanatan niya kapatid niya, pero nagkakandara pa siya na itaas ang kamay niya ng kapatid niya. O pagkatapos, nung nakita niya na nakakita na naman siya ng oportunidad na pwedeng maalin siya ng mga Duterte, eto na naman siya. Tapos, eto na. Hindi ba, yung kanyang kapatid, hindi na siya binabanggit. Dalawa, 3 beses na yata sa rally. Kaya no choice ngayon siya. Kaya sabi niya, she bolted. Hindi, you did not bolt, you were fired. Tinanggal ka talaga ng alyansa. The issue that this country has to resolve is not whether or not Duterte has to come back. Ang talagang principal issue ngayon dito, we have to go beyond the Duterte coming back. Lalampasan natin. Dadagan ang Dito News Update. Pakikinggan ho natin itong banat niya kay Amy Marcos, mga kabaitan. Speaking of Amy Marcos, at alam niyo naman, pag politika ho, wala talagang totoong kaibigan, no? At mas marami ho magiging kaaway mo dyan, mga kabalitaan. Yun po yung realidad sa buhay politiko. Lalo na kung ikaw ay politiko sa ating bansa. Napakadami hong konserbatibo, napakadami hong balat sibuyas, mga kabalitaan. At kung sa tingin nila ay nasasaktan, ito'y ginagawa ho. Ikaw ay posibleng mahuhuli, kakasuhan, iko-contempt at kung ano-ano pa. At kung alam naman nila na ikaw ay kakampi ng mga Duterte, ay siguradong may kalalagyan ka, mga kabalitaan. Ito'y nangyari ho kay Tatay Digong Duterte. Di ba? So ngayon, itong si Amy Marcos, gusto niyang imbestigahan talaga. Well, in fact, nakakatulong naman ho talaga itong investigasyon para ho mas mabigyan ng linaw yung mga spekulasyon o yung mga pagdududa ng sambayan ng Pilipino. Kung ito ba talaga ay nangyari ang pagbigay ng karapatan ni Tatay Digong Duterte. Sa panahon na ito ay kinidnap ayon pa sa pamilya nito, ayon pa ni Kitty Duterte. So dito nakikita natin, nalalaman natin na parang balisa, parang hindi ho magkatugma yung kanilang pagpapaliwanag, lalo na itong si John Vic Rimulya, mga kabaitaan, na nagpapakyut pa kay Pinky Webb at nagmamayabang pa, talagang snapping nung nagsasalita na hindi po ako, it's a group effort. O ngayon, anyari sa investigasyon ni Amy Marcos, hindi diretso, paikot-ikot, tapos nadulas pa rin at naging sinungaling ho sa harap mismo ni Senadora Amy Marcos. Yun po yung sabi ho nila. So ngayon po, ay nakakatulong din naman talaga yung investigasyon. Ang problema nga lang ay iba ho yung dating. Iba ho yung nakikita ng ilang mga eksperto, lalo na itong si Attorney Panelo, na kung saan ay namamangka di umano na sa dalawang ilog itong si Amy Marcos, at ang resulta ay isinuka na daw ng kanyang kapatid sa alyansa para sa bagoong Pilipinas. Yun ho ang kanyang paniniwala, mga kabaitaan, ni Attorney Sal Panelo. So pakikinggan ho natin dito si Attorney Sal Panelo kung ito po ba ay may chance ba na magbati ho itong si Attorney Panelo. Kasi talagang inis na inis si Attorney kay Amy Marcos, mga kabalitaan. Hingi lang po sana ako ng reaction regarding po dun sa Senate hearing nila Senator Amy Marcos. Ano po masasabi niyo doon, sir? Na ngayon ay kumalas na sa alyansa. Sinabi ko na yun, yung Senate hearing na yun, sabi ko, kasi hindi po ba, sabi niya, gusto niyang malaman kung ano nangyari. Anong nangyari? Video na nga lahat, kita na ng buong mundo kung ano nangyari. Sabi niya, gusto kong malaman kung sumunod ang pulis. Alam na nga natin lahat, hindi sumunod ang pulis sa batas Gusto kong malaman kung may jurisdiction na wala, kung mayroon bang, ano ba yung Interpol. Lahat po yun, alam na natin So, kaya sabi ko, hindi ba tinanong ako ng mga reporters sa isang forum. Kasi before nag-ano siya ng Senate hearing, sabi niya, hindi na siya attend ng rally ng alyansa. O di ba sagot ko, balat kayo pala ang buhay sa mundo, mulayin mo lelang mo. Alam mo, ang problema sa babaeng yan, namangka siya sa dalawang ilog. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Binabanatan niya kapatid niya, pero nagkakandara pa siya na itaas ang kamay niya ng kapatid niya. O pagkatapos, nung nakita niya na nakakita na naman siya ng oportunidad na pwedeng maalin siya ng mga Duterte, eto na naman siya. Tapos,
Eto na. Hindi ba, yung kanyang kapatid, hindi na siya binabanggit. 2, 3 beses na yata sa rally. Kaya no choice ngayon siya. Kaya sabi niya, she bolted. Hindi, you did not bolt, you were fired. Tinanggal ka talaga ng alyansa. Kaya, tingnan nyo, ang survey niya, ang trajectory niya pabagsak. Kasi nga, ang tao, wala nang tiwala sa kanya. Nasira na ang credibility niya. Wala nang pagtitiwala. Kaya kahit anong gawin niya pa ngayon, well, Pero sir, sabi nga ng mga Kastila, merece, you deserve it. pero sir, saan kaya patutungo yung ginawa nilang hearing na yan? May makakasuhan ba? Saan kaya patutungo yung ginawang hearing nila, Senator? May makakasuhan po ba? Sa programa ko, sa SMN, sabi ko sa kanya, publicly, pati sa TikTok, Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag ng batas. Number 1. Number 2, kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay yung kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo kapag yan ay culpable violation of the Constitution. O yun, ang hamon ko sa kanya. Hindi naman siyempre gagawin niya. Kasi nga, balat kayo siya. Thank you, sir. Attorney Ian Cruz po, GMA Integrated News. Sir, nabanggit ng spokesperson ng ICC na sabi nga kung i-grant yung interim release, kailangan fully prepared at nagko-cooperate ang bansa para sa mga guidelines ng ICC. Kasi kung hindi na mangyayari yun, magkakaroon daw ng international accountability. Ano bang ibig sabihin nila magko-cooperate ang gobyerno natin? Yes, sir. Anong ibig nila sabihin ng magko-cooperate? Magko-cooperate, sir, kasi kailangan siyempre yung terms nila sa pag-release, susundin natin. Pero hindi naman pa sinabi kung saan bansa, kung saan estado siya dadalhin, kailangan magko-coordinate yung bansa at susunod sa ICC rules. Wala namang magagawa yung kung totoo na itong bansa natin nagko-cooperate. Hindi lang nga nag-cooperate, sila nga mismo pinagkaanulo na nga nila si Presidente Duterte. Wala silang choice kung hindi sumunod sa conditions of release. Pero ako, alam mo ko, yan, pwede lang yan dahil nga hindi pa nagdidesisyon ng Korte Suprema. Kasi sa akin talagang paniniwala, talagang mali, illegal ang ginawa ng gobyerno. Kaya ang gobyerno dapat ibalik ang presidente on its own. Hindi na sila magantay doon pa sa mga interim release. Kailangan sila mismo magsabi sa ICC, mali ang ginawa namin, kukunin na namin yan si Presidente Duterte at dito na lang namin lilitisin yan sa mga akusasyon laban sa kanya. Of course it can do that. This is government. If you are a government, you can do anything you want to do in relation to other countries and other institutions. There are so many channels by which a government can compel or can demand or can request the return of a citizen of his country. Marami. May diplomatic channels. Maraming komunikasyon na po pwedeng gawin. Kaya nga na sinabi ko, nangyari na nga yan Isinuko ng isang bansa na convict. Bumaliktad yung nagsuko. Sabi niya, ayaw na namin. Withdraw na kami amin na yan. Binalik. Walang magagawa ang ICC. Kasi ang ICC is dependent on the member states. Wala siyang kapangyarihan kung hindi magko-cooperate yung mga membro. Kahit ano pang gawin niya, kung ayaw isuko ng isang bansa, wala siyang magagawa. Wala naman siyang pulis. Siya papatupad, hindi siya makapasok kung ayaw ng bansa. Kaya tingnan mo, wala siyang magawa kay Putin. Wala siyang magagawa kay Netanyahu, wala siyang magawa. Kasi binibili siya ni Trump. Hindi ba tinanggalan siya ng kontribusyon? Kasi yung mga yan, they depend on the contributions of member states. Ay, ang laki ng contribution ng Amerika. Hindi pa siya member, pero nagko-contribute siya. O di ba sinasabi ni Trump, itong mga ito, mga politik, mga pinopoliticize ninyo, kaya ayaw namin sa inyo. Actually, yun ang ginawa nila sa Pilipinas. They want to justify their existence, kaya nag-release sila ng warrant of arrest. Kasi yung warrant of arrest nila dun sa ibang leaders, hindi naman napapatupad Kasi ayaw nga ng mga bansa. At simple na po yun. Kung talagang gusto makipag-cooperate yung ating bansa na pabalikin dito si Tatay Digong Duterte, pwede niya rin utusan na yung mga biktima, dito na natin nilitisin, back out yun na yung complaint nyo dyan para makabalik si Tatay Digong Duterte. Diba? Kung may paraan talaga, mangyayari yan. Pero pag hindi, ay
Wala. Hindi ho talaga mangingialam yung ating bansa, mga kabaitaan. At mas lalong hindi mangingialam dahil naandyan na ho sa Netherlands si Tatay Digong Duterte dahil yun talaga ang kanilang pinaka-target range, mga kabaitaan, na si Tatay Digong ay idikit dyan sa ICC na hindi na makakalabas. So yun po ang kanilang gustong mangyari at nangyari nga. Pero sa pangyayaring ito ay may mangyayari din sa kanilang kabalitaan. Wither lang ho yan eh. Bilog yung bola. Yung bola nasa kanila pa ngayon eh. Diba? So, parang na-overcome na ho natin yung sobrang lungkot, sobrang pagkadismaya, at kaba, takot. Dahil nung doon si Inday Sara sa Netherlands na sa pamamagitan niyang kanyang pagkikipag-usap sa ating mga kababayan doon at pagbibigay update araw-araw, ay mas nabubuhayan ho ang mamamayang Pilipino at nagkaroon ho ng pag-asa na makabalik. Lalo na ho, makabalik sa bansa. Lalo na ho itong si Attorney Kaufman ay talagang nakita niya ho 100%, more than that, na mapapalabas niya si Tatay Digong Duterte. Dahil kung ang pagbabasihan ho, ang Rome Statute ho, at sa Article 59, mga kabalitaan, talagang swak sa banga ang mga utak sa administrasyon ngayon, mga kabalitaan. Yun po yun ang yun po yung analysis ho natin. Dahil sa sobrang dami ho nila, parang nawala ho sa katinuan yung mga nag-decide at yung pasimuno at nagplano ho nito, mga kabalitaan. Attorney, ang sinasabi ng ilang lawyers na mga ICC accredited, kapag inavail mo yung interim release, parang kinikilala mo na rin yung jurisdiction ng ICC. Not necessarily. Kasi kung mga abogado, and I think the lawyer Nicholas Kaufman will do, is, alam nyo sa batas, pag ikaw ay nag-file ng isang petition or a motion at sinabi mong ad cautelam po ito, ibig sabihin, we're filing this with caution on the assumption that you have jurisdiction, but we believe you don't have jurisdiction. But nandyan na yan, kaya nagpapile pa rin kami. Ad cautelam ang tawag doon, with great caution. Kumaga, playing safe lang po kami. Since ayaw nyo tanggapin na wala kayong jurisdiction, o hindi, gagamitin muna namin yung sistema nyo para may-release ang kliyente namin. Attorney, kailan po ang punta niyo sa dahig at hanggang kailan kayo mananatili doon? Depende ko kasi, hindi pa ko namin malaman kung i-schedule ang arguments doon sa aming pinail na petition for writ of habeas corpus. So pag natapos yun, halimbawa, in-schedule nila, o hindi atin tayo, hindi mo tayo makalis. Meanwhile, ako ay nag-apply na ng visa. Kaya pupunta ako sa hig, pagtapos na yung oral arguments, at meron na rin akong visa. Kaya ako naman pupunta doon, isa lang naman ang layunin ko doon dahil ang akin ng posisyon. Ang dapat ng mga abogado doon ay yung mga nagpa-practice doon. Sila nakakaalam ng diskarte doon sa loob ng ICC. Kaya tama yung ginawa ni Inday Sara. Kaya nakita nyo, never akong nag-alok sa sarili ko na maging abogado. Pinabayaan ko sila. Never. Maraming abogado nag-aalok doon. Nagpipresenta. O ngayon, natanggihan tuloy sila publicly. Kasi nga, dapat talaga yung mga abogado doon, sila nakakaalam eh. Sila ang magagaling doon. Ang mga abogadong Pilipino, magbibigay lang ng insights sa batas natin at gamitin nila. O yun lang ang magiging papel. Ako, pupunta doon for one reason only. Ano? Gusto ko lang malaman ng kaibigan kong presidente, di ba ako nagpatakbo sa kanya, ganun kami. Gusto ko lang malaman niya, kahit na hindi ako makakapasok doon, kung hindi man ako makapasok, nandun ako at ako'y nakikiisa sa iyo. Yun lang ang akin. Malaman niya lang, okay na sa akin. Naalala niyo po ba nung kasagsagan sa 2016 presidential elections, mga kabitan, si Mayor Jejomar Binay, di ba talagang sinabun ho siya sa Kongreso, sa Senado dahil sa mga tagungyaman at balak na nga itong kakasuhan, mga kabalitan, at tinahabol na ho siya. Pero tumakbo siya ng presidente at natalo. Sinong nanalo? Si Tatay Digong. Ano bang sabi ni Tatay Digong Duterte? Move on na po tayo. Kasi pag panay ho tayo habol, panay ho tayo risbak, walang mapapala yung bansa ho natin. Sisimulan ko na ho dito. Para ho mas lumago yung ekonomiya at sinong susunod na presidente, sana masunod ang ating gagawin. Ganun ho yung utak ni Tatay Digong Duterte. Hindi ganitong utak ng ating gobyerno ho ngayon. Hinahabol-habol ho dahil tinik sa kanilang lalamunan ang mga Duterte. Diba? Ano nangyari ni Mayor Jejomar Binay? Walang kaso ho. Sana ba yung tagungyaman niya? Yung mga malapalasyo na doon sa Batangas ba yun? Correct me if I'm wrong. Yun ang hinahabol-habol eh. Hindi na isama sa salin yung malamansyon niya doon. Batangas, Bataan, basta doon parte.
Dapat may kaso na eh. Kung talagang si Tatay Digong Duterte traidor at gagamitin yung kanyang kapangyarihan para maidiin yung kanyang kapwa Pilipino, ay sana ginawa niya na nung siya pa'y presidente. Makapangyarihan mo siya. Hindi niya po hinabol dahil yun ang kanyang pangako sa taong bayan na mag-move on na tayo sa mga ganyang klaseng problema dahil simula pa sa panahon ni Macoy Sr. Nandyan na yung kaguluhan mga kabalitaan hanggang ngayong henerasyon. So nawala na sana maganda na sana yung ekonomiya ng ating bansa. Lumago na ho sana mga kabalitaan, mantakin nyo po. Yung pera ng ating bansa ay talagang napapakinabangan ng lahat. Yung build project, kung bakit ba nakipagkaibigan si Tatay Digong Duterte sa bansang China at bakit naging malaya yung ating mga mangingisda sa panahon ni Tatay Digong Duterte diyan sa Scarborough Shoal at kung ano-ano pa diyan mga bandang China, mga kabaitan, wala ho tayo naririnig na hinaharas o nag-aaway, nag-aagawan ng mga nakuhang isda at kung ano-ano pa. Dahil po ang China isa sa mga bansa ang nakatulong sa build project mga kabalitaan. Ganun ho, katalino si Tatay Digong Duterte. Tinitake advantage niya po ang opportunity na siya ay mapakinabangan niya ang China sa ating bansa at kaya nagkaroon ho ng kapayapaan dyan sa Scarborough Shoal mga kabalitaan sa panahon ni Tatay Digong Duterte at tayo naman ay nakinabang sa mga proyektong iyon na kung saan ngayon ay nakatenga, hindi ho na ituloy-tuloy dahil itong si Bungit, wala ngang sense of leadership, wala nga siyang word of honor, wala ho siyang sariling desisyon dahil nga po ay siya ay dami lamang mga kabalitaan. Maraming merong isa dyan di umano sa Malacanang ayon pa ni Atty. Vic Rodriguez na umaastang presidente na hindi naman halal ng taong bayan. Yun po ang mga pangyayari sa loob ng Malacanang at pangyayari ho na nangyari sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Isa ho tayo sa buhay na saksi kung gaano kagaling yung ating dating Pangulong Duterte na namamahala sa ating inang bayan. Noong kasagsagan sa giyera sa Marawi, anong ginawa ho niya? Pinulbo niya yung mga miyembro ng Marawi ng ISIS at Mauti Group. At sino yung mga nagsakripisyo? Yung mga military ho, yung mga elite forces natin na nanguna sa giyera. Isa na ho yung kapatid nating namatay diyan sa Marawi siege back 2017 mga kabalitaan. Namatay si brother August 3, August 4 dumating ho sa amin at simula sa araw na yon hindi kami pinabayaan ng ating Pangulong Duterte. Kami pa ay nakapunta diyan sa Malacanang mga kabalitaan. Araw-araw, ina-update ho tayo. Ina-update yung magulang ko dahil walang asawa yung kapatid ko, yung bunso namin. Ina-update nila yung parents, ganito ganon. May ayudang natatanggap, may pangkabuhayang natatanggap. Hanggang sa natapos si Tatay Digong sa kanyang termino, hindi napababayaan sa kanyang huling araw sa kanyang pag-upo bilang presidente sa ating bansa. Hanggang sa pagbaba niya dyan sa Malacanang, doon na nagtapos yung tulong ho sa gobyerno ng Pilipinas sa mga survivor ho sa killed in action ng mga kasundaluhan natin dyan sa Marawi. Nung nakaupo si Bungit, inunang tinanggal yung Philippine Anti-Corrupt Commission sa pamumuno ni dating cabinet member Greco Belhica na ngayon ay siya first nominee ng Bisaya Youth Party List. Tinanggal ho nila para kung sila ay gustong sabihin natin mamingwit ng pera ho sa kaba ng ating gobyerno ay walang habol sa kanila. Diyan na nagsisimula. Ang tanong mo dito, nung lumabas yung ayuda, nagamit ho yung ayuda sa panahon ni Tatay Digong Duterte dahil nga sa COVID-19 pandemic. Bakit ho ba sa panahon ngayon ni Bungit na wala ng pandemic, hinahayaan niya ho yung kanyang pinsang Tambaluslos na napakapangit ho yung kanyang lugar dyan sa Tacloban, lubak-lubak pang kalsada, napakapangit pa yung palengke, napakabaho pa, walang linis yung toilet, walang sapat na supply ng tubig, diyan sa kanyang palengke. Yun ang mga sabi ho ng mga vlogger natin nung nakaraan pa. Ewan ko lang kaya ngayon. Kung walang mall diyan sa Tacloban, ewan ko kung saan mamamasyal yung yung mga kababayan ho natin diyan sa Tacloban. Ngayon mga ambisyon pa tatakbong pangulo ng ating bansa. Na hindi mga niya nagawa-gawang pagandahin yung Tacloban City mga kabalitaan.
Wala nga siyang maibigay na magandang pamumuhay sa kanya mga constituente ho dyan. Tapos may vice cam report pa na, nako, may maraming blanco, 28 talaga. O ano pa bang issue na meron ho sila? O sana ba yung PhilHealth mga kabalitaan? Yung pinapasauli na ho yung budget ng Maharlika. Yung 50, if I'm not mistaken, 50 million pesos ba yun? O 50 billion pesos mula ho sa Land Bank of the Philippines at 25 billion pesos. Correct me if I'm wrong mga kabalitaan, million or billion, di ko na matatandaan, na 75 billion pesos ang nawala ho sa Maharlika. At pinakamaraming gold na binibinta sa isang bansa sa buong mundo ay ang bansang Pilipinas. Nasaan na po ba yung gold? Di ba? Ang daming issue. Ngayon, pinagsalalamunan si Sara Duterte. Anyari mga kabalitaan? In-impeach nila in just one day lang. Oras lang pala pagitan. 4 na oras lang yata. Mag-break na yung Senado. Tapos, nagkaroon pa ng bigayan ng ayuda, ginamit to at pinopoliticize na ho nila. Ayon pa nga yun ng tauhan ni Sagarbarya dyan sa Dumaguete na kailangan iboto nyo yung asawa ni Congressman kasi siya ang tatakbo ngayon kasi parang mayor yata sa isang lugar dyan sa Dumaguete, mga Sagarbarya, na pag hindi ho kayo buboto, hindi ho kayo makakatanggap ng ayuda. Then meron din isa na papasalamat tayo dahil kung wala si Martin Romualdez, hindi kayo maaayudahan. Di ba? Ayon pa naman to ni Rehencia diyan sa Iligan na kongresista, napilitan akong pumirma kasi nga ganito ganon. Sabi kasi ni Juan Ponce Enrile, sinabihan si Bungit na kailangan talaga kasi na proseso na ay kailangan i-impeach mga kabalitaan. Parang ganon yung pagkakasabi. Kaya pumirma na lang daw siya at sayang din naman yung pera na ibibigay para sa ayuda. At ito naman si Duque Frasco mga kabalitaan. Sumama pa doon sa Amerika ni Lisa Marcos. O bago pa ho yan, ay nag-speech siya sa harap sa publiko, sa kanyang constituents, sa harap ng kanyang constituents, na kung hindi daw siya pipirma, baka isipin siya na isang oposisyon na at kukontrahin sa pundok sa grupo ni Tambaluslos. At sayang din naman yung ayuda para sa kanyang constituents mga kabalitaan. Parang mabigyan siya ay pumirma ho siya sa impeachment mga kabalitaan. Yun po yung mga taong talagang toxic sa lipunan. Yun po yung mga klaseng politiko na sarili lang yung iniisip, hindi yung kapakanan ng kanyang mga constituents at kinabukasan ho sa ating bansa mga kabalitaan. Hindi ako naniniwala yung ayuda ay talagang malaking kickback so yung makukuha dyan mga kabalitaan. Marami ho tayong kakilala dati ho na nasa Kongreso ay of course, yung mga project na yan. Kaltas dito una, kaltas doon, hanggang doon papuntang taas, wala na, madami ng kaltas mga kabalitaan. Proud din ako kay Richard Gomez kasi nga siya po ay may prinsipyo ho mga kabalitaan. Hindi ho siya nababayaran na sisilawan ho sa kumikinang na puting sobre. Ngayon nyo lang nalaman yung kumikinang na puting sobre. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ho niyan mga kabalitaan. Alam nyo na po ho yan. Hindi ko na i-elaborate pa. At siya po ay talagang mahal ho ng mga Ormocanon mga kabalitaan. Pabalik-balik ko tayo dyan sa Ormoc, lalo dyan sa kanilang plaza, sa ilang volleyball court. Minsan pag nababiyahe tayo, mapaaga tayo sa biyahe, mapaaga tayo pagdating doon sa port. Yung biyahe natin gabi pa. Pag oras ng alas 4 ng hapon, dyan makikita yung mga naglalaro ng mga nagsisiksihang mga chika babes na ang iksi pa ng mga shorts na nagva-volleyball mga kabalitaan. Magaganda ho yung taga-Ormoc mga kabalitaan. Napakaganda yung Ormoc, malinis. Kahit sabihin natin na medyo masikip yung kanilang daanan, gaya na lang dyan sa Tacloban, ay malayo ho yung Tacloban sa Ormoc City. Kasi hindi ho natin nakikita yung korupsyon dyan sa Ormoc City. Pag makikita nyo po sa isang lugar na ultimo yung kalsada nila, yung main road, yung national highway, lubak-lubak, hindi na ayos-ayos, binubutasan, kahit maayos pa, binubutasan. Ewan ko lang sa DPWH, sabi nila, ang meaning daw ng DPWH ay Department of Public Works and Highways. Pero sa aming mga Bisaya, hindi ho yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng DPWH po, daghang project, why human mga kabalitaan.
that VP Sara Duterte decided na wag nang i-include si Attorney Harry Roque since he is applying for asylum in Netherlands? Regardless of whatever reason, from the very beginning, sinabi ko na yun sa programa ko, ang dapat na mga abogadong humawak kay Presidente Duterte ay yung mga abogadong nagpa-practice doon. Yun ang pinaka tama, epektibo, magaling na move. Kukuha ka ng abogado sa Pilipinas, baka hindi pa tanggapin to dahil kasi me personally hindi ko alam kung ano ang requirements ng isang Filipino lawyer to get into practice there. Oh, hindi mo pa alam yun. Pangalawa, yung procedure doon, hindi mo alam din. Kasi iba ang procedure nila doon. Biro mo, alam niyo ba na pati hearsay tinatanggap doon? Pero sir, do you think it's proper? Kasi isa sa mga dinadahilan din ni Attorney Harry Roque to apply for asylum is gusto niya raw tumayong bilang legal counsel ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Alam niyo, kahit ang isang abogado gusto, kung ayaw naman nung principal, kung ayaw sa'yo, bakit mo ipipilit ang sarili mo? Ang mahalaga doon, yung kung sino ang gusto nung kliyente. Kung ayaw ng kliyente, bakit mo ipipresenta pa sarili mo? Sir, so Hindi. but even Hindi if ko alam kung ayaw. Ang alam ko, ang nag-announce ay si BP Inday Sara. Si BP Inday Sara ang siyang bumubuo ng team. Dapat, bigyan mo ng laya ang kliyente o yung anak ng kliyente ang bumuo ng legal team. Talagang dapat, ako, ever since sinasabi ko na noon pa. But sir, to begin with, do you have an idea? Did VP Sara reach out to Harry Roque to go there Wala in The akong- Hague? wala. Because he's I- also Wala akong alam Going na. into I have different not places. talked to Inday regarding that. Hindi kami nag-uusap tungkol yan. Nag-uusapan lang namin tungkol sa tatay niya. Attorney, last na sa akin, si Ma'am Hanilet tsaka si Miss Hanilet tsaka si Kitty, hanggang kailan ba sila magstay doon sa Netherlands? Anong plano po nila? Ang alam ko, gusto nilang bisitahin ng Pangulong Duterte. Sabi ni BP Sara, silang dalawa naman nag-uusap tungkol doon. Sabi ni BP, hindi naman maaaring magtagal doon si Ma'am Hanilet simply because meron siyang trabaho dito sa Pilipinas, may negosyo din siya. At si Kitty naman, meron ding pasok ng eskwela. Kaya, palagi ko, hindi magtatagal doon. Babalik na lang ulit. Bali ba, bakasyon na, meron kang pwedeng kang break. Balik ka na naman doon. Attorney, good morning. Saka ayaw din ni Presidente. Di ba, sabi niya, pinauuwi na nga daw siya. Si BP Inday, umuwi ka na. Ako nang bahala rito. Alam niyo si Presidente Duterte, matagal na siyang ready dyan. Hindi natatakot yan. Ever since sinasabi niya, bahala sila, basta ako. Handa ko kung anong mangyari sa buhay ko kasi ginawa ko ang dapat kong gawin para sa aking bansa. Di ba? Di ba maraming nag-ano sa ako, sir, huwag na kayong umuwi. Hindi, uwi ako. I-arrestin kayo, sir. No. I-arrestin nila. Kukulong kayo. Di kulong doon ako. Di ba ganyan siya ever since? Sa Senado, sinabi niya yan. Ininter niya pa nga ICC, di ba? Sa Kongreso, sinabi niya rin yan. Kaya talagang nakatakda na siya maging bayani ng bansa. Attorney, good morning. June Samson, DWIC. As per Attorney Kaufman, gusto daw niyang may at least isang Filipino lawyer sa legal team. Gaya Gusto know po, Attorney, kung meron na at kung sino Hindi yun. ko alam. Yung gusto ni Kaufman para maging consultant. Kasi kami mga abogado sa Pilipinas, siyempre mas alam namin sa kanila yung abogado, yung batas natin. Consultant lang yun. Do you think, sir, qualifies the former President of Spain, Harry Roque, to be former President of the ICC? Unang-una, hindi ko nga alam kung ano ang conditions to be a lawyer in the ICC. So, hindi ko masasagot yan. Hindi ko alam eh. Kaya nga, ever since, hindi ako nag-alok. Hindi ko alam. Mahirap kasi mag-alok ka na hindi mo alam yung teritoryo. But attorney, do you think former presidential spokesman Harry Roque is qualified to be former president's consultant? As I said, pag hindi mo alam yung requirements, you can never say whether a lawyer is qualified or not. Galing talaga, talino talaga ito ni Atty. Panelo. Dire-diretso yung sagot eh. Steve. Wala bang pupunta sa inyo sa Hague, sa grupo? Ay sir, isang tanong lang po. Sir,
Ano po yung stand nyo dun sa panawagan ng ilang mamabatas na dapat umuwi na si Attorney Harry Roque dito sa Pilipinas dahil may mga reklamo po siya? That's between the person you mentioned and them. Hindi talaga sumagot. No? Grabe talaga to si attorney. Tayo lahat. Attorney, isang ano lang po. Hindi nila mapapaikot eh. Yung last message for all Filipinos. May pahabol po pala. Attorney, sorry, ngayon ko lang naalala. Yung comparison ni VP Sara kay President Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino, binabanata ng ibang mga politiko, especially yung mga anti-Duterte. Ano pong reaction nyo dito? Given na ang context naman nun is yung pagpatay sa kanya, pagbalik dito. Okay. Okay lang yung mga. Pero teka muna, tinatanong niyo ako last message. Ito ang aking magiging huling payag sa inyo. The issue that this country has to resolve is not whether or not Duterte has to come back. Ang talagang principal issue ngayon dito, we have to go beyond the Duterte coming back. Lalampasan ho natin yan. Ang mas matinding issue rito ay ang bansang ito sa pamamagitan ng hakbanging ginawa ng pamahalaan sa pagsuko kay Presidente Duterte illegally ay ang pagsuko ng soberentiya ng bansa. The government, through its officials, surrendered the sovereignty of this country by surrendering a Filipino citizen to a foreign tribunal that has no jurisdiction over this country. That is not only an insult to this country, but that is offensive and in derogation of the Constitution, and more importantly, it is a surrender of our sovereignty as a free nation and free democratic country. So, sa madaling salita, ang sinasabi ni Panelo ay sinisika po nila na hindi makakabalik itong si Tatay Digong Duterte sa Pilipinas, sa bansa natin dito, dahil takot silang balikan mga kabalitaan at makakasuhan dito mga kabalitaan. Yun po, kasi pag nasa bansa na ho, nandito na ho si Tatay Digong Duterte, alam na ho nila yung kanilang kumbaga tamang hinala na ho sila mga kabalitaan. Kasi maari ho silang kasuhan dahil ito ay labag sa ating saligang batas. Kaya pinagpipilitan ho nila yung kanilang mga sarili kahit alam nila na may malaki ang posibilidad na makakabalik si Tatay Digong Duterte. Yung kanila ay mind conditioning lamang ho yan para sa mga taong nanonood, naniniwala sa kanila na ito ay hindi makakabalik umano si Tatay Digong. Pero ang totoo niyan kung bakit bukang bibigo nila itong sinasabi na hindi makakabalik si Tatay Digong Duterte dahil sila ay natatakot balikan at kakasuhan mga kabalitaan. Hindi po ako maniniwala kung si Tatay Digong pag nandito na ay hindi ho sila kakasuhan dito. May mga legal remedy hong gagawin ang kampo ni Tatay Digong Duterte. Papangunahan ko na lang po itong si Attorney Panelo. Kasi yan po yung basa ho natin sa sitwasyon ho ngayon dito mga kabataan. Dahil ika nga, may nalabag ho sila sa ating saligang batas. At kahit sino pang nagsasabi, although meron mang mga sa kabilang side na mga eksperto na ganun daw, tama ang ginawa, pero karamihan mismo na narinig naman natin dyan sa plenaryo sa ginawang explanation or pagdinig or investigation ni Senador Amy Marcos na talagang sila ay nagkamali ho. But kung ba nasabi at naniniwala sa sinasabi isang abogado na si Medina na nagkamali ho talaga, di ba sinupalpal ho dito si DOJ Boying Rimulya ni Medina na hindi ho siya sang-ayon sa sinasabi ni Rimulya na siya ay sila ay may karapatan din ang DOJ na hindi na kailangan dalhin pa sa isang korte si Tatay Digong Duterte dahil sila na mismo ay authorized mga kabalitaan. Diyan pa lang sablay na ho yan si Boyeng. Nung tinatanong na ininterrogate na ho ni Amy Marcos, nagkautal-utal na, naglubid-lubid na ho yung salita ho nila. At di na ho magkatugma yung mga eksplanasyon, lalo na si Torre na panganga, ipapasa pa niya sana kay sino ba yun? Kay DOJ Secretary Rimulya na magsalita muna at sinabi ni Amy, ay ikaw na lang muna kasi ikaw yung direktang naghuli kay Tapos tinatanong kung may warrant of arrest pa, ang naihirapan pang sumagot.
So makikita nyo po talaga na may mga malalaking ginawang kabalastugan ho. Sa pangyayaring iyon na kung saan nagluluksa at ito ay talagang very traumatic ho ang pangyayari sa ayon pa ni Kitty Duterte na kinidnap yung kanyang ama at ito'y pinilit pa. Sabi pa nga ni Tory, kakalad ka rin niya eh. Pag hindi talaga to papayag, kakalad ka rin ko na yan. So ano ba? At pagdating doon sa Senado, ang sinasabi niya si attorney, sino ba yung attorney ni... Guys, sino nga papaki-type nga dyan? Sinong abogado yung hinila-hila ni Tory dyan? Nakalimutan ko na naman. Oh, yun daw yung tinutukoy niya na kakalad ka rin. Di ba? Oh, so meaning nawala yung tapang niya. Natakot kung katotohanan o kung napanigo sila sa katotohanan, ba't pa bago-bago yung statement ho nila doon mga kabalitaan? O ito na lang pong Vice Presidente ho natin. Nakiusap kay si Tatay Digong at 10 ng kanyang kasamahan na kung maaari po ba, papasukin muna si VP dahil anak niya man ito at ito ay isang bahagi na rin ng due process at siya ay magiging legal counsel ni Tatay Digong Duterte. Pero anong sabi ni Diwata mga kabalitaan? It is my order. Sinabi niya pa na hindi makakapasok si VP Sara at talagang dadalhin na ho si Tatay Digong para ho isakay sa eroplano, palipad ho patungong the Netherlands mga kabalitaan. Dito ho sila natatakot na pagdating ni Tatay Digong sa Pilipinas, sa ating bansa, sigurado sila na naman ang may kalalagyan. Dahil naniniwala ho ako, opinion ko po ito, na magkakaroon ho ng legal remedy ho. May plano ho ang PDP Laban na ipagpatuloy ang investigasyon para kung sino man yung pwedeng kasuhan at makakasuhan ay mangyayari ho yan mga kabalitaan. Ika nga, babaliktad na naman yung ikot ng bolang kanilang hinahawak-hawakan sa ngayon na kanilang tinatago mga kabalitaan. Anong sabi ng Interpol? Diffusion lamang na yung ipinalabas namin. Dahil wala kaming kasiguraduhan. Kumbaga, para lang sa aming kaligtasan at hindi kami mapapahamak, diffusion lang. Hindi ho read notice ho yun. Hindi ho wanted si Tatay Digong Duterte. Yun po yung request ho ng ating gobyerno ng Pilipinas. Sino bang pumunta ho doon? Meron bang international police na representative ang sumama? Ito lang sa ating bansa yung konektado ng Interpol na si Alcantara mga kabalitaan. Walang banyaga ho. At wala hong ipinakitang black and white na warrant of arrest. Kumbaga, Miranda rights lang yung binasahan si Tatay Digong while kumakain mga kabalitaan. At hindi pa po nakapag-print out ng kopya kasi hinihingi ng kampo ni Tatay Digong Duterte. Pinagplanuhan kung anong magiging sitwasyon. Dito ka sa kabilang gate, dito ako sa kabilang gate, dito ako sa harap, diyan ikaw, alerto lahat yung mga kapulisan sa labas. Ihilera nyo na, itago nyo si Tatay Digong Duterte. Sa sobrang pagmamadali, atat na atat. Walang bit-bit na warrant of arrest. Cellphone pa yung ginamit mga kabalitaan. Tingnan mo yung kabalastugan ho nila. Sila ang matatalino, sila ang may alam talaga sa batas. Mga professional kung ikaw pulis, talagang napaka-pulpul mo kung di mo alam yung batas ng ating bansa mga kabalitaan. Hindi mo alam kung anong tamang procedure. At itong si Tory, naging general na, ang dami naman siguro itong dinakip or nadakip sa panahon na ito'y nagsimula pa lang ng bilang pulis na isang ordinaryong mababang ranggo hanggang naging general, ay hindi pa rin natuto sa kanyang ginagawa. Dahil nga po dito. Kakatanim lang Katatanim lang kasi Ngayon inani na agad mga kabaitan. Ibig natin sabihin, kapaplano pa lang, preskong-presko yung plano, wala pa talagang final na plano, i-apply na agad. Tingnan mo, nagkaletse-letse mga kabaitan, harvest agad mga kabalitaan. Babalak magpumatay sa kanya? Hindi natin malaman kung sino. But definitely, he is a threat. He is a threat. He is a stumbling block to the obsession of those
power wielders who want to retain their power beyond their terms. Alam nyo, pag ang stumbling block ay hindi nyo matanggal sa pamamagitan ng impeachment, sa pamamagitan ng pagkulong, o ano pang susunod, o di sa pamamagitan ng pagpatay sa stumbling block. Lahat po yan ay posible. Hindi tayo magtataka, pareho nung nangyari kay Ninoy Aquino, na siya ay naging stumbling block din eh. O kaya napatay din siya. O siya nga pala, hindi natin na-discuss, hindi niya ako tinanong eh. Hindi ba sabi ng gobyerno, they are invoking Republic Act 9851, Section, ano yun, 9? Yung international Tingnan niyo yan. Pwede ba talaga yun, sir? Ang sagot namin doon sa petition, ganito. Unang-una, sa umpisa pa lang nakalagay doon, when national interest requires. So, ang tanong kagad, ang pagsuko ba ng isang Pilipinong mamamayan sa isang dayuhan ay in the national interest? Certainly not. Why should you be surrendering your own citizen to a foreign country? Pangalawa, even that law says na kailangan pumasok ka pa rin sa hukuman. So kahit na i-invoke nila, hindi papasok. Pangatlo, pinakita namin sa Korte Suprema yung deliberation doon. Yung deliberation. Ano nakalagay sa deliberation? Nag-uusap sila, Senator Pangilinan, Senator Gordon, Senator Cayetano. Tinatanong, teka muna, ito bang batas na ito? Applicable ba ito pag ang ICC ay nandiyan na? Kasi at the time that this was passed, wala pa ho yung ICC, naka-pending pa lang sa lamesa ni Presidente Erap, and then Presidente Arroyo, hanggang nakarating kay Pinoy. So nung yun ay pinasa, wala pa. So walang pag-uusapan tungkol sa pag isang foreign entity ay nag-imbestiga, kahit na umpisa natin, ibibigay natin sa kanila. Hindi applicable eh. At kahit na nga meron pa, hindi pa rin pwede i-apply kasi number one, when the national interest so requires. And it is not in the national interest of any country, and this country particularly, to surrender a Filipino citizen to a foreign country to answer for crimes he committed in this country. Sapagkat lumalabas, ay hindi pa pala kaya na panagutin itong Pilipinong ito at pupunta ka pa sa ibang bansa. Hindi ba insulto sa ating lahat yun? Sir, hindi kasi sila sabi nila sa yung ating participation sa Interpol. Kasi lagi kang ginagamit, sir, yun eh. Nakakatulong sa ating Interpol, hindi tayo... No, kabalbalan mo yan, Kasi gaya na sinabi ko na, yung Interpol is just a coordinating agency. Kasi yung mga miyembro. Alright guys, dito mapakinggan ho natin to. Ito yung diniscuss ho natin kanina no. Ito, may malalim na diskusyon at ito'y tamang-tama ho dahil abogado itong si Atty. Panelo. Nag-create sila ngayon meron ngayong Interpol. Ang trabaho ng Interpol, to facilitate, to share information kung nasaan yung gusto nilang hulihin. So, pang isang bansang miyembro, meron kami dito gustong hulihin. Pwede ba? Feedbackan mo kami. Dito sa Pilipinas, may nag-feedback. Uy, nandito. O kaya, ginawa ng ICC, ay nandiyan pala. Pinakiusapan ang agency. Pero di ba, lumalabas ngayon, wala palang red notice, diffusion notice lang. Kaya makikita mo, at kahit na nga may red notice, ang nakiusap, ICC na walang jurisdiction. At yung nagpatupad, wala ring jurisdiction. O paano magiging legal? How can the agent of ICC be more powerful than the principal na wala nga jurisdiction Kaya kahit niya saan tingnan, talagang walang jurisdiction. Are you saying, sir, na kahit hindi tayo sumunod sa Interpol, wala magiging sa Pilipinas? Wala kasi. Tingnan mo, ano ba sabi ng Interpol? It's Interpol only request. Bakit request? Kasi nga it has no power. Pag sinabi mo request, you can deny or you can grant. Kaya hindi totoong, we are obligated to... Hindi po pwede yung kalokohan. May message ka, sir, kay Secretary Remulla. Ano? Message ko sa mga nagdahilan na, sir, sa mga hearing and sa mga pronouncement. Ang message ko na lang sa kanya, Sec Boying, ang problema kasi, nahuhuli ka sa contradiction mo dahil may mga binanggit ka na sa Senate o congressional hearing. Diba, meron siya sinabi, pag merong warrant of arrest ang isang dayuhang bansa o foreign tribunal, padadaan namin sa hukuman. Tama siya dun Ay, ang problema, binago niya yung posisyon niya. Kaya kahit na anong katwiran mo, mahuhuli ka. Alam niyo po, if you start arguing with a lie, you will end up
concluding with a lie. You create your own contradictions and you create the web of contradiction. May expose ka. Kaya nakakaawa nga sila eh. Sa totoo lang, naaawa ako sa gobyerno. Yung palengkera ng palasyo, nakakaawa din. Kasi, apparently, wala siyang access sa presidente niya. May sasabihin siya, pagkatapos may sasabihin, iba na. Kakaawa din sila eh. Unlike before, o tingnan nyo, kami noon, di ba, nung ako'y nakapagsalita, may access ako sa presidente. At kahit na wala akong access, kilala ko yung presidente. Magbarkada kami, mulat sa pool. Kaya alam ko ang takbo ng utak niya. Kaya pag sinabi ko sa umaga, yun din ang sinasabi niya sa hapon. O sa totoo lang, between us, kayo akala nyo, sabi nila, mabuti pa si Panelo, may access kayo, no? Kitigum. Meron akong access. Pero never in the history of my 5 years bilang abogado niya at tagapagsalita sa briefing na nagkausap kami before the briefing. Bakit? Itulog. He was sleeping. Paano makakausap yun? Eh, ang issue ngayong araw nito, how can you ask him, ano bang posisyon mo dito? Hindi na. Kasi dahil kilala ko na siya, alam ko na ang isasagot niya. Pero exceptional yon. Kaya may problema talaga lahat ng tagapagsalita na hindi alam. O, di ba? Yung isang tagapagsalita, no? Nasa si Presidente, nasa Davao, yung pala nasa Hong Kong. Galit siya. Galit na galit. Dapat sinasabihan ako ng Presidente ko nasa Sus Mariose. Kaya ka nga tagapagsalita. Sabihin mo, at that time, alam ko, nasa Davao. Ano po, hindi ko problema na pumunta pala siya sa Hong Kong. O, dapat, kasi sa akin, nagsalita ako sa UP yesterday. Communications class. Ano raw ba ang rule sa pag-communicate? Sabi ko, isa lang ang rule ko palagi ever since. Honesty is the best policy. Pag kayo'y nagsasabi ng totoo, wala kahit na anong sabihin pa nang nagtatanong sa'yo, maintain mo lang yung katotohanan, hindi ka masisira. Pero pag ikaw nagdepensa sa indefensible, maniwala ka, mayayari ka at mayayari ka. So attorney, yung mga pronouncement mo pala noon sa mga briefing mo, assumption mo pa lang yon. Hindi pa sinasabi sa'yo ni Presidente Duterte nung time na yon. Hindi niya kailangan sabihin sapagkat yung mga ginawa ni Presidente nung panahon niya ay matagal na namin pinag-usapan nung kami ay nag-uusap pa lang kung anong gagawin namin kung kaming dalawa ay tumungtong sa kapangyarihan. Kasi kritiko na kami ng lahat ng administrasyon namin. Sinasabi na namin, pag nag-uusap kaming dalawa, mali ang ginawa, dapat ganito, dapat ganyan. Kaya alam na namin, lahat ng situation, alam ko na kung anong sasabihin niya. Kasi yun na nga we were in agreement. Like for instance, we were in agreement to abolish Congress. Pag ito'y naging sagaban sa mga changes na gusto niya. Pero hindi niya rin ginawa kasi nga natakot naman sa kanya Kongreso, hindi niya na kailangan gawin. Attorney, anong indication na walang access yung sinasabi nyo na taga-palasyo? Dapak na yung sinasabi niya, iba ang sinasabi ng Malacanang after magsalita siya. Ano pa bang tawag mo nun? Tsaka wala naman silang history na magkaibigan sila, di ba? Nagkaroon sila ng mga kasamahan. Kaya nakakaawa din.